Hello guys, meron ako gustong share. Gusto ko lang bigyan ng pansin yung comment ng isa nating viewers. Ayon po sa kanya, ang pangalan daw ng Diyos ay Allah daw at hindi Ama. Ang viewers na ito ay isang Muslim. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat yung ating mga video ay nakakaabot pa sa ganitong mga tao or sa ganitong relihiyon. Bagamat ang topic ko palagi ay hindi naman related sa Islam. Pero may mga Muslim pa rin na patuloy pa rin na nanonood sa ating mga ine-expose na video. Sa totoo lang, okay lang sa akin yung message nito kasi itong Muslim na ito, hindi naman ito kagaya ng iba na negative mag-comment. Ito ay mabait eh. Actually, alam ko ang intention ng mga ganitong Muslim is talagang akayin ka sa katotohanan. Ganun naman kasi talaga. Kumbaga ang puso kasi ang tinitingnan natin yan. May mga Muslim talaga na ang intention talaga is akayin ka sa, para sa kanila is nalalaman nilang totoo. Kaya itong Muslim na ito ay isa sa mga nagsisikap din na ako ay convert sa pananampalatayang Islam. Gawa nung ako ay umalis na sa aking dating sekta, isa itong relihiyong Muslim or Islam ang kumukontak sa akin. At yun nga, inihikayat ako na magbalik Islam. So, gusto ko lang bigyan ng diin or mag-comment sa video na ito. Anyway, marami akong mga kaibigang Muslim. Yung iba, kalaro ko pa sa basketball. Sabi ko nga minsan nakakwentuhan ko sila. Sabi ko, kung ang Islam ang tunay, bakit yung mga miyembro nyo, karamihan sa mga followers ng aking page, bakit nagsasalita sila ng negative, minsan below the belt pa? Sabi niya, hindi daw yun maiiwasan, may mga pasaway din daw talaga. Kapag ang isang Muslim daw ay nagsasalita ng nakakasakit sa kanilang kapwa, ito daw po ay hindi may tuturing na tunay na Muslim kasi ang Muslim daw ay nangangahulugang kapayapaan. Kaya pagka ang Muslim ay nagsasalita ng masakit laban sa kanyang kapwa, hindi daw ito lumalakad sa daan daw nila. Ewan ko kung ganito rin yung pananaw ng ibang mga Muslim. Ako ayoko nang maparatangan na parang nagsisinungaling sa aking mga video. Pero based sa testimony ng isang Muslim, ang tunay daw na Muslim, lagi daw hinahanap ang kapayapaan. Kaya nagtataka kung may mga Muslim na minsan pag nagko-comment sa aking mga video, below the belt. Pero ako, hindi ko naman pinapansin yung ganun. Hindi naman tayo affected kasi unang na-comment lang naman yun. Ikalaw, hindi tayo pupatol sa comment. May mga tao kasi matatapang lang talaga sa comment section. Pero hanggang doon lang naman. Magkaganon pa man, dahil nag-comment itong Muslim na ito, matatalakay natin ulit yung kanilang pananampalataya. Hindi sa intensyon na tayo ay umatake. Kasi unang-una yung comment naman ito, hindi naman negative, okay lang din naman. Ayon sa kanya, ang pangalan daw ng tunay na Diyos is Allah at hindi Ama. So ito po yung aking masasabi po dyan. Unang-una, yung pangalang Ama, Diyos Ama, Ama na itinatawag natin sa Diyos, hindi po ito pangalang pantangi ng Diyos. Ito po ay isa sa mga pangalang pantitulo ng Diyos. Kagaya ng Ama, Doktor, Engineer, yan, Magulang, yan. Hindi ito mga pangalang pantangi. Pero ito ay pangalan din na maituturing. Si Kristo kasi, tinatawag niya yung tunay na Diyos na kanyang sariling Ama. Ang mga Kristiyano, kagaya ng Panginoong Kristo, tinatawag din namin na Ama ang tunay na Diyos. Pero hindi namin sinasabi na ang Ama ay siyang personal name ng Diyos. Kasi kahit si Kristo, alam niya na yung kanyang Ama mayroong personal na pangalan. Kaya nga, ito ay madalas niyang sabihin sa kanyang panalangin. Sabi niya nga, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So yung kanyang Ama, mayroong personal name. At nung siya ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at mangili ng Sabat, at nung si Kristo ay nagbasa ng kasulatan, nabanggit niya ang pangalan ng Diyos. Kasi nakalagay doon sa kasulatan ng mga Hudyo na binasa ni Kristo ang pangalan ng Diyos. So binigkas niya ito. May mga nagsasabi naman na sa kultura daw ng Hudyo ay nung time ni Jesus bawal daw bigkasin ang pangalan ng Diyos. So sinasabi nila na baka hindi talaga binigkas ni Kristo yung pangalan ng Diyos noong time na yon sapagkat may tradisyon nga ang mga Hudyo na bawal bigkasin ng malakas ang pangalan ng Diyos. Pero ako hindi ako naniniwala doon kasi madalas na itinutuwid ni Kristo ang mga Hudyo dahil nababago ang kautusan ng Diyos dahil sa paglalagay o pagdaragdag nila sa kasulatan ng kanilang mga tradisyon. Hindi naman mali yung mga tradisyon ng mga Hudyo. Nga lamang, may pagkakataon na yung tradisyon mas nangingibabaw na kaysa sa kautusan ng Diyos. At si Kristo hindi niya hinahayaan yon. Katunayan, itinutuwid sila ni Kristo kapag dahil sa tradisyon ay nasusuway na nila ang kautusan ng Diyos dahil sa kanilang mga salit-saling sabi. So ako naniniwala na binigkas talaga ni Jesus ng malakas ang pangalan ng Diyos.
Sapagkat ang sabi ni Kristo, ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. So, wala akong makitang dahilan para itago ni Kristo ang pangalan ng Diyos or palitan niya ng titulo. Hindi ho ganon. Sapagkat sa ikatlong utos ay binabanggit doon na hindi dapat bigkasin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Hindi po yung nangangahulugang hindi mo dapat gamitin ang pangalan ng Diyos. Ang kahulugan po nito is dapat mong gamitin ang pangalan ng Diyos pero may pitagan or paggalang. Huwag mo itong gagamitin sa walang kabuluhan. So ako naniniwala na hindi po Allah ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan niya lumilitaw po sa Hebreyong kasulatan, pero kung pag-uusapan ay kung sino yung Diyos na kinikilala ng mga propeta, honestly, no offense sa mga Muslim, imposibleng maging si Allah. Bakit po? Kasi noong unang panahon, pinararatangan ng mga Muslim na yung Biblia daw na ginagamit ng mga Hudyo at Kristiyano, ito daw po ay binago or pinalitan. Hindi kasi ganun kalinaw sa posisyon ng mga Muslim kung yung kasulatan ba na hawak ng mga Kristiyano, yan pa rin ba yun? Tapos may nasiksik lang, may nabago lang? Or hindi na talaga yan, nawala na yung original at yung gamit natin ngayon is peke at pinakikilala na lang na salita ng Diyos. Iba-iba naman yung sagot nila, wala namang iisang sagot ang isang Muslim. Kahit tanungin mo lahat ng mga defender na Muslim, hindi rin pare-pareho ang kanilang sagot. So inconsistent din pagka sila ang ating pinakinggan. Pero alam niyo po ba, noong merong isang Muslim na nagpapastol doon sa may Dead Sea, nung hinahanap niya yung kanyang tupa na padaan siya sa isang kuweba, ang ginagawa niya, binabato kasi madilim sa kuweba binabato ng isang Muslim na pastol yung kuweba. Kasi para marinig mo kung meron doon, kung nandoon yung tupa mo or ano yung nasa loob doon, kasi malaman mo yun sa tunog. Then pagka binabato niya, napapansin may tinatamaang parang bagay. So nung natuklasan ng isang Muslim, ando doon yung mga balunbon ng mga kasulatan. At yung kasulatan na yon ay may petsa na mas matanda pa sa Panginoong Sukristo. Kaya nga meron tayong tinatawag na Dead Sea Scroll. Bata Muslim pa, partida Muslim pa ang nakatuklas noon. So nung pinag-aralan ng mga scholar yung Dead Sea Scroll at ikinumpara sa mga manuscript na gamit ngayon ng mga Kristiyano at mga Hudyo, alam niyo po mga kaibigan, wala sila halos nakitang diferensya. Alam niyo yung pagkakaiba lang spelling. At dahil sa dami ng translation, is napagkumpara-kumpara nila at naitama pa yung bagay na yun. Pero pagdating sa lugar, sa history, sa doktrina, sa aral, wala akong pagbabago. Isipin mo ilang taon bago pa ipanganak si Kristo nung naisulat yung kasulatan na yun, yung tinatawag natin na Dead Sea Scroll. Pero nung ikinumpara siya sa ginagamit ng mga Kristiyano ngayon, praise God, parehong-pareho. So dito, hindi pwedeng maparatangan tayo na yung kasulatan na ginagamit natin is na-imbento lang noong 4th century kasi ganyan sinasabi nila. Kasi noong natuklasan yung mga kasulatan mas matanda pa sa panahon ni Kristo at ikinumpara sa mga kasulatan natin ngayon, wala silang nakitang pagbabago. Ngayon, bakit ko binabanggit yung bagay na ito? Kasi po, doon sa Dead Sea Scroll, alam niyo po ba, maraming beses na binabanggit ang personal name ng Panginoon. Lumitaw doon ang pangalan ng Diyos, yung nasa 4 Hebrew letter. Kung tawagin is Tetragrammaton, YHWH. Na yan ay binabasa mula kanan pa kaliwa. So, doon sa mga lumang kasulatan, kahit isang beses hindi lumitaw doon yung Allah. Kung ang pangalan ng Diyos ay Allah, sana kahit isang beses man lang binanggit sa mga kasulatan, kasi yung mga kasulatan na yan ang magpapatunay na talagang Allah ang pangalan ng Diyos. So ibig sabihin, dahil hindi naman lumitaw doon yung pangalan na Allah, kundi ang lumilitaw talaga doon is yung Tetragrammaton, yung YHWH, di imposible na si Jesus ay sugo ni Allah. Hindi si Allah yung kanyang Diyos. Ang pangalan ng Diyos, yung personal name niya sa original na manuskrito sa Paleo Hebrew, ito po ay meron pong 4 Hebrew letter na yan, based sa mga scholar, ay nakalimutang i-pronounce. Pero, posible daw na ito ay naipopronounce sa bigkas na Yehuwa or Yahuwah. Ang mga Arabo ngayon, kaya nilang i-pronounce yung Tetragrammaton. Ang pronunciation nila dyan is Yahuwah. Syempre, sister language yan ng Hebrew. Hindi naman malayo masyado ang pronunciation ng dalawang yan. Kagaya ng salitang one. Sa English, one. Sa Hebrew is Echad. Sa Arabic is Akkad. Halos pareho yung tunog ng pronunciation nila sa bawat salita kasi nga sister language yan dalawang yan. Yun pong YHWH, kaya nilang i-pronounce yan. Ang pronunciation ng mga Arabo dyan is Yahuwah. Hindi po yan napopronounce na Allah. Kahit balibalik rin mo yan, hindi napopronounce na Allah yan. Ang pangalan ng Diyos lumitaw sa Hebreyong kasulatan ng mayroong 7,000 beses.
So hindi mo madadaya ang mga Kristiyano at mga Hudyo sa bagay na yan. Isa pang patunay natin, yun pong pangalan mismo ni Jesus. Ang mga Muslim kasi ay naniniwala na ang pangalan ni Jesus, yung Jesus na tinutukoy natin dito, is yung anak ni Maria. Sa mga Muslim, ang pangalan niya is Isa. Pero sa totoo lang, yung anak ni Maria na kinikilalang propeta sa Islam, sa kanyang wika, hindi naman kasi Arabo si Jesus. Siya po ay isang Hudyo. At ang pangalan po ni Jesus, yung anak ni Maria, ito po ay may bigkas na Yeshua or Yehoshua. Hindi po Isa. Ang pangalan ni Jesus, yung Jesus na anak ni Maria, is Yeshua. At nakakapagtaka na kinikilala nila yung anak ni Maria sa pangalang Isa. Samantalang yung pangalan ni Jesus sa kanyang wika na Yeshua, pag isinalin mo naman sa Arabic, hindi naman Isa eh. Hindi naman Isa. Alam niyo na mga Muslim, hindi naman Isa ang translation sa pangalan ni Jesus. Kasi kung Yeshua, pag sinalin mo siya sa Arabic, ayon sa mga scholar, dapat i-pronounce ito na Yesu. Yesu. Bakit Isa? Napakalayo. Saan nyo nakuha yung Isa? So lumilitaw lamang po na yun pong Isa na ipinapalagay nilang anak ni Maria, hindi ho ito talagang anak ni Maria kasi wala namang Isa na anak si Maria. Ang anak ni Maria ay tinatawag sa pangalang Yeshua. At pag isinalin siya sa Arabic, hindi po Isa, Yesu dapat ang pronunciation at hindi Isa. So peke yung Jesus na kinikilala nila, yung Isa na kinikilala ng mga Muslim. At makikita natin sa pangalan ni Jesus sa kanyang lengguwahe na Aramaic, ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. Ito po ay pinagsamang dalawang salita na Ye at saka Shua. Yung Ye ay hango po sa pangalan ng Diyos na Yehuwah or Jehovah. At yung Shua means Savior. Kaya Yeshua means Jehovah saves. Si Yehuwah ang nagliligtas o tagapagligtas. So hindi ho wala akong makita. Sorry to say, no offense sa mga Muslim. Kung talagang gusto nyo kaming kumbinsihin sa katotohanan, sana inalam nyo muna yung tunay na Jesus, kung talagang yan yung kinikilala talaga ng Islam bago nyo po inaniban. Bakit po? Kasi hindi naman po, wala namang Isa na anak si Maria. Wala ho. Ang anak ni Maria sa kanilang lengguwahe is Yeshua. At ang Yeshua, nakadikit sa kanya ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay nangangahulugang Yehuwah save or Jehovah save. Hindi ho Allah save. Kaya maling-mali na sabihin Allah ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pangalan ni Jesus sa kanyang wika ang nagpapatunay na hindi si Allah ang kanyang Diyos, kundi si Yehuwah na isinasalin sa ating modern translation na Jehovah. Ngayon may mga nagsasabi na yung Jehovah daw is invento lang, mali daw yun, hindi daw Jehovah ang bigkas sa pangalan ng Diyos, masyado daw malayo sa Tetragrammaton or YHWH. Ano yung masasabi ko dyan? Ako kasi, to be fair, inaral ko din naman kasi yan ang pangalan ng Diyos. Hindi naman yun yung basta nabuklat ko lang sa Bible tapos napagdesisyonan kong eto na. Hindi. Unang-una, kinonsider ko dyan yung kautusan ng Diyos, yung ikatlong utos, na doon binabanggit na dapat igalang ang banal na pangalan ng Diyos. Gaya ng aking binanggit, ang original na pangalan ng Diyos sa original na manuskrito sa Paleo Hebrew or sa Modern Hebrew is YHWH na sa mga scholar posibleng pinopronounce na Yehuwah or Yahuwah. At yan sa Modern English, yan po ay binibigkas na Yahweh or Jehovah. Bakit nagkaroon ng letter J? Wala namang letter J sa Hebrew. Ang totoo, kahit yung pangalan ni Jesus, J din naman yun. Si Jeremias, letter J din naman yun. Bakit pag yung mga propeta na gumamit sa pangalan na nag-umpisa sa letter J, hindi kina-question. Pero noong kinapit na sa Diyos yung letter J, kina-question na. Wala daw letter J sa Hebrew. At meron pang nangangatwira na hindi daw ginamit or nakilala ni Jesus at ng mga apostol ang pangalang Jehovah. Actually, yung pangalang Jesus, hindi rin naman nakilala mismo yan ng mga apostol. Kahit mismo si Jesus, hindi niya nalalaman na may translation pala na nabibigkas ang kanyang pangalan sa bigkas na Jesus. Bakit po? Kasi yung Jesus nga po, ito po ay English translation. Sa kanyang wika, ang pangalan talaga ni Jesus ay Yeshua. Yan ang bigkas ng kanyang mga apostol. Hindi Jesus, hindi rin nila nakilala yung Jesus. Pero mali bang gamitin yung pangalang Jesus? Hindi rin po, sapagkat gaya ng paulit-ulit kong sinabi, ang pagbabago ng bigkas kasi ang pangalan mo pag sinalin sa ibang wika, it's either kunin yung original na pangalan mo or isalin sa kanilang wika na magaan sa kanila. Kaya yung pangalan ni Jesus mula sa original na wika nung isinalin sa Ingles, ito po ay binibigkas na Jesus. Letter J din po yun. Hindi po yun letter Y. At yung pagbabago ng bigkas, hindi po nagpapabago sa meaning sapagkat
Yung kahulugan ng pangalan ni Jesus na Yeshua at saka yung pangalang Jesus, may iisa namang kahulugan. Ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas. Wala naman pong mababago po dyan, yung pronunciation lang, pero iisa lang din po yung meaning. Same argue, yung pong tetragrammaton na posibleng napopronounce na Yahuwah or Yahuwah, nung isinalin sa English, lumitaw yung translation Yahweh or Jehovah, hindi naman nabago yung meaning ng tetragrammaton nung naisalin siya na Yahweh or Jehovah. Iisa pa rin naman ang meaning nun eh. Ang meaning kasi ng pangalan ng Diyos na YHWH based sa mga scholar is kaya niyang maging kung ano yung nais niya. Ibig sabihin, kaya ng Diyos na maging siya ano man ang ibig niya. Kaya napaka makapangyarihan ng kahulugan ng pangalan ng Diyos. So hindi ho nabago ang meaning dahil lang sa pagbabago ng bigkas. Kaya sa tanong natin, ang pangalan ba ng Diyos ay Allah? Ang sagot ay hindi po. Ang pangalan po ng Diyos sa original na wika ay mayroong 4 na titik Hebreo. Ito po yung YHWH na posibleng napopronounce ng Yehuwah or Yahuwah na sa modern translation, ito po ay napopronounce na Yahweh or Jehovah. Malibang gamitin yung Jehovah, hindi po. Sapagkat kung paanong yung Jesus ay hindi naman mali. Bagamat hindi rin ito inabutan ni Jesus at ng mga apostol, hindi nila narinig to. Hindi nila ginagamit ito, wala silang idea dyan. Pero hindi naman mali na isalin ang pangalan ng Diyos or ni Jesus sa wika na maiintindihan natin. So hindi rin po mali na gamitin ang bigkas na Jehovah.